3, 2, 1. So lagyan natin ng battery na ano, i-ready ang ilalagay natin. Bukan natin kung nagalaw ba. Ayan, nakita natin gumagalaw, ibig sabihin na under yan. So tanggalin muna natin pa, kasi papalitan natin, tanggalin natin yan eh. Ang unang ituturo ko dito ay atin sikwatin itong mga gilid kasi wala siyang tornilyo para siya mabuksan natin. Sikwatin natin sa gilid. Yan o, ito, sa gilid dito. Kaya sikwatin natin. Dahil buhat, nasikwat na. So mabubuhat na siya. Ihiwalay na siya sa ano. Yan o, yan, ihiwalay na siya. Tabi lang natin yan. Ayan ang hitsura niya. Yan siya. So gumagalaw-galaw ito siya. Ibig sabihin madumi. So ating kalasin ito, ano, kamay-kamay lang to kasi malalaki ito. Tanggalin natin siya sa kamay. Ano lang natin siya, pilahin lang natin. Yan, tanggal na pati itong ano, pati itong mga kamay niyang malaki. Pilahin na natin sa kamay. Pagkatapos itong ano na to, itong tuluagan natin ito yung parang nut para matanggal natin yung makina sa likod. Ayan, luagan natin yung nut. Ihitin lang natin to. Napihit na natin, pwede na kamay. Yan o. Yan. Yan siya. Kung may washer siya, pwede natin to siyang tanggalin. Parang dumikit, ibang klaseng ano to parang dumikit. Ano natin, sikwatin natin dito sa likod. Ada. Dandahan lang pagsikwat kasi ay nako, malutong na, luma na kasi, malutong. Sige, dandahanin na lang natin to kasi malutong na, luma na. Importante makalabas itong pesa, yung makina na to. Yan, natanggal din. Tabi natin yan. So kaya ko lang ikinalas ito para pakita natin sa inyo kung saan ano ang ating gagawin pag mga ganitong quartz ang ating gagawin. So yan, ito para matanggal ito siya. Ito dito tayo magkakalas sa gilid kasi mayroon ditong kalasan dito eh. Ayan o, ito sikwatin na natin itong gilid na to. Yan o, pagka nasikwat natin itong gilid na to, yan, yan ganyan o. Yan, dandahan lang kasi pag makatulad itong malutong na, luma na, nako, delikado yan. Pag nabiak yan, wala na ang persa. Kaya kailangan talaga to dahan-dahan to. Okay, katulad yan bumigay. Yan. Yan kailangan tong hindi, pag nabitak ng tuluyan yan, hindi na siya kakagat. So wala nang persa, kaya papangit na yung takbo yan sa loob. So kailangan natin itong dandahanin pag yan dinahandaan ko kasi may bitak, may crack, kumbaga may lamat. Yan,
nabuhat na, tanggal na. So ang ating anuhin dyan, kasi umaandar yan siya, malamang na mayroon lang siyang dumi. Ito natanggal na nga eh, kaya atin siyang hugasan. Ilipat natin tong ating lagayan natin, yung sa kamay natin, kasi may mga pyesa ko nilagay dyan. So buhatin lang natin yan. So sa ditong ganito mga quartz, kung alin yung ibabaw, siya lang una mong tanggalin, yung mga ganyan ibabaw, tapos tandaan mo lang siya kung saan siya nang gagaling, para sunod-sunod lang yan siya. Ayan ito na naman yan, yan tanggalin na natin yan. Yan, tapos subok mong ilagay yung battery. Itong na to, itong maliit na to, mag-ikot-ikot yan. Maglagay natin yung battery, pipitik-pitik yan. May dumi ito, may dumi. Ayaw pumitik. Pumitik ko. Kung nakita ninyo, yan gumagalaw-galaw. Yan yung nagpapaikot. Kasi may coil siya. Di motor kumbaga. Yan tuloy-tuloy ang ikot. Kaya pag umikot yan, ikot na lahat ng mga kamay niya sa second hand, long hand, short hand, ikot na siya lahat, kasi yan lang ang pinaka-makina niya. Umiikot-ikot yan yan, gumagalaw-galaw, yung puti na yan, diba? Yan, ganun lang kasimple ang pagkalas ng mga quartz. So para sa mga may-ari ng mga quartz na mga wall clock dyan, pag nahinto o di kaya tumitigil-tigil yung takbo na ayaw nang tumuloy, parang may bumabangga, so kalasin nyo lang, linisin nyo lang, tanggalin yung battery, tapos katulad ng ipinapakita ko, ganun din yung nyo, kalasin nyo, dandan lang. At mag-iingat tayo dito sa sa itong coil na ito, kasi itong coil na ito ay napakasila niyan, masugatan lang yan, wala na, mahirap na yan. So ito, kinakalas ko ito, tinatanggal ko yan, kasi ito, yan, katulad yan, yan lang. So yan siya, tinatanggal ko, yan yan ang pesa niya. So napakasilan yan. So linisin natin ito lahat. So ang paglilinis nito hindi ko na ipakikita sa inyo, kasi napaka dali lang naman linisin ito. Ang inaano ko lang, pinapakita ko kung paano siya hihiwalay-hiwalay ng hihiwalay doon sa may makina, sa may kanyang katawan. Tapos ito, lilinisan natin ito kasi may kalawang yan yung kalawang na yan, na makapag-disconnect yan sa connection ng battery. Yan ang kuskusin ko para matanggal yan na yan. So hindi ko na ipakikita sa inyo ang paglilinis nito, kundi mamaya na naman pag na-symbol ko na ito, kung paano natin makita na umandar na. So ganito lang pagtakip. Ayan, nakapile na yan siya. Itong butas ng ating mga yung mga ihi ng mga pyesa na sa gitna na yan. Yan yung mga ihi niya, mga plastic din yan. So, papasok yan kagad, kasi itong ating itong ating mga butas ng ating sa mga ihi ay para siyang cup. So kahit dumulas, kahit na medyo hindi siya tapat na tapat, pero pag pinasok na dyan, dahil para siyang cup, so dumitrecho siya dyan sa butas, kasi madulas yan para bang siya, malalim siya, tapos bago sa gitna may butas, kaya
wala tayong pangamba pag itakip natin ang pagganyan, siguradong papasok yun sa butas. So ganyan lang, paano natin itakip natin. Ganun lang, tandaan lang. Pitik yung kabila, ito namang kabila, pipitikin natin. Yan. Parang hindi siya pumitik, ano natin, kasi meron siyang kasi may uka. Unahin natin itong may itong may sugat, ayaw natin siya ipasok. Kasi ito may sugat na nabitak siya. Ito yung huli natin, papipitikin natin. Tapos subukan natin ilagay ang battery. Paglagay ng battery, makikita natin kung aandar ba siya. Ilagay natin yung kamay, malalaman natin yung pumasok yan. Ayan, gumagalaw na. Yan, umiikot na. Yan, dumi lang yun mga kawads technician. Dumi lang yung kanina kung bakit ayaw nang dumire-diretso ng ikot. Yan nung nilinis natin kasi may kalawang sa terminal yung papuntang battery, siguro nagtalsikan yung mga dumi nun, pumarang sa mga gear. Yung mga plastic pa naman ng mga gear nito, mga minute hand, second hand, yung aurahan niya, so nakakalangan nyo ng konting dumi, so hindi na nakapag dire-diretso ng ikot, pumipitik-pitik na lang. Ito ngayon natanggalan natin, pinabrasan na natin. Hindi ko nga hinugasan siya, pinabrasan ko lang. Yan, na ikot na, tumatakbo na. So ganun lang kasimple ang ating paraan sa pagkalas ng mga wall clock na quartz. O halimbawa meron kayong mga wall clock dyan sa yung bahay na medyo stock up na, katulad ng pinakita ko kanina na pumipitik-pitik na lang. So ang makina nun ay okay pa, nakaharangan lang ng dumi, kaya kailangan alisin yung dumi. So ingat lang sa pagkakalas, huwag lang sungkitin ng malakas kasi mga plastic lang ito, nabubungi yan. Pag nabungi yan, siguradong hindi na yan siya tatakbo. Ito may parte siyang talaga. Pinasok lang na maigi yung kamay kasi nakalutang konti. So yun lang mga watch repair ang gusto ninyong matutunan. So ingat lang kasi simple lang naman ito, parts lang ito. Katulad ng mga mechanism, may mga pisang maliliit talaga na napakasila nun. Pero ito napakadali lang nito. So tips ko lang yun sa mga may stock up na mga wall, para hindi kayo magtatapon basta-basta, kasi mahalin pag bumili nito. Ang isang pesa nito kung mga magagandang pesa 700, 1,000 ang halaga. Pero kung mga local lang, may tag 250, may tag 150, depende lang sa klase ng
depende lang sa klase ng makina. So maraming salamat sa inyong panonood sa aking pagtuturo ng pagkalas ng quartz wall block. So, ibabalik ko na ito sa kanyang katawan at hindi ko na ipakikita dahil hindi naman importante yun. Ang importante lang yung paano natin kalasin yung mga pisa na medyo masilan, tanggalin. Maraming salamat po sa inyong panunood.